Worship and praise God. Number 10. Kaya mapupuri
kapangyarihan mo. Tukoy ay nabagha, kaya kagalakan magpuri usap. O Diyos dakila ka, dakila kailanman, puso'y sumisigaw, di ko kapigilan. Kaligayahan ko ang aking isaysay, kalwalhatian ko na di mapaglumpay. English. Our souls are full of praises to you, gracious God, for all the wondrous gifts for the part you planted in our hearts, and we will always glorify you all our lives. Again. Can be seen in the mountains and the plains, the far wind and the rain, the ocean and the stream, also will all of all. To you our lips will sing, we bless you, O Creator God, forever. In last word, our hearts are sent to you, singing worship unrestrained. We offer thanks and praise for your eternal care. We marvel at your love, which never, never fails, and pledge ourselves to tell of you to all the world. So, gandang-gantay na ng Filipino hymns, di ba? Local hymns po natin yan, kaya dapat hindi ko natin nakakalimutan yan. Sige po, tayo po ay magpasimula na sa ating gawain sa gabing ito. Lingin ko po ang ating kapatid na Peter sa ating palibukas na panalangin. Ngayon, Panginoon ng Diyos, maraming muli sa pagkaroon ito, kaya may nagtipon-tipon muli upang namin pahingan muli ang iyong mga banal na salita at maging ilaw sa aming mga gawain araw-araw. Naway kasihan mo kami upang umawa ang aming mga patunawa sa iyong mga banal na salita. Bigyan mo kami ng karunungan upang maintindihan namin maigi upang may bahagi na sa namin tagapagligtas. Amen. Okay po, ating pupuksan ang ating mga Biblia sa Bagong Tipan sa aklat po ni Santiago chapter 1 verses 17 to 27. Okay, Santiago 1, 17 hanggang 27. Ate ba yung buhay? Buhay sa may loob ng table. Santiago 1, 17 hanggang 27. Sige po, doon po sa ating mga nanonood sa kanila-nilang mga tahanan, sundan niyo po kami sa ating talata para sa gabi ito. Mula po ito sa Bagong Tipan sa Santiago 1, 17 hanggang 27. Babasahin po natin ito ng tugunan. Mauna-una po sa verse 17, then tugunan po tayo. Okay? Ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan. Hindi siya nagbabago o nagdudulot ng pagyamang dilim dahil sa pagbabago. Pamamagitan ng salita ng katotohanan
katotohanan upang layunin panganin higit kaysa lahat ng kanyang mga bidang. Mga kapatid, kung minamahal, unawain ninyo ito, maging alisto kayo sa pakinig, maingat sa pagsasalita at hindi agad nagagalit. Ang kailangan ng tao ay hindi nakatulong upang magawa ng mga ayon sa kautuhan. Kaya talikuran na ninyo ang inyong marunong gawa at alisin ang masasamang asal. Mapagkumbabang tanggapin ninyo ang salitang itinanim sa inyong puso. Ito ay may kakayahang magligtas sa inyo. Mabuhay kayo ayon sa salita ng Diyos, kung ito ay kanunan lamang. Ngunit hindi Verse 23 po, sapagkat ang nakikinig ng salita, ngunit hindi sumusunod dito, ay katulad ng isang taong tumitingin sa salamin. At pagkatapos makita ng sarili, ay umaalis at nakalimutan ang kanyang anyo. Ang taong sasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa utosang ganap na nagpapalaya sa tao, ang pagpapalaya ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Siya ang taong gumagawa at hindi siya katulad ng nakikinig lamang at pagkatapos ay nakalimot o nakakalimot. Kung pinapalain man na siya ay religyoso, ngunit hindi naman siya marunong magbibilang-bilang, sinandaya lamang niya ang kanyang sarili. Wala pagtuhan ang kanyang pagiging religyoso. Dahil kung lahat ang relihiyon na tagisay at walang lugi sa harap ng ating Diyos sa Ama ay ito, pagtulong sa mga ulila at sa mga byuda sa kanilang kahirapan at pag-iingat sa sarili upang huwag mahawa sa kasamaan ng mundo ito. Mapagpalang gabi po sa ating lahat, pati sa ating mga nakikinig sa kanilang tahanan. Tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos sa gabi ito na kanya po ay pinagtipon ng bawat isa sa atin upang tayo po ay mag-aral ng kanyang salita. At tayo po ay nalalapit na sa buwan ng Setyembre. Okay, isang araw na lang. Berman na. Okay? So, kumakaway na si Jose Baruchan. Okay? Noong nakarang Merkules po, ipagpaumanin ninyo kung ako hindi nakadalo sa ating online prayer meeting. Sapagkat ang inyong likod po ay na-stack up dyan sa Sukat Road. Actually po, may tagas yung aking dalawang sira ng aking owner jeep. Unang-una, may tagas yung aking radiator. So, bunting naman, from Loyola Memorial Park, kasi nag-service po tayo dun sa death anniversary ng ating kapatid na Manny Gassi Senior. So, biglaan lang din. Pero buti naman nakalapit tayo ng Malawalhati. So, nung pauwi na tayo, may nakita tayo radiator shop. Doon ako nagpaayos. So, nung okay na yung radiator, mamandaling ko na yung sasakyan, nawala naman ako ng kuryente. May nasusupply ng kuryente, tinatawag ko ignition coil. Yun po yung nakaso sa akin. So, nakita ako ng matagal-tagal sa mekaniko. And siguro 8 o'clock na po naayos yung aking sasakyan. Pero bunting din po kasi, una-una, nakilala ko yung mga tao doon sa lugar na yun. Medyo depressed area po siya. Ito yung tawag po natin urban poor community. At the same time, talagang napatunayan ko na mababait ang mga Pilipino kasi first time ko silang ma-meet, pero tinulungan nila ako. Yung isang tao doon, si Ryan, dahil na-discarga rin po yung battery ko, sinamahan niya ako papunta doon sa battery shop. Na siya po yung nagdadala talaga. At talaga naman first time namin mag-meet, pero parang tagal-tagal na namin magkakilala. So, salamat pa rin sa Diyos kasi doon sa ilang oras na aking magtitigil doon, nagkaroon ako ng pagkakataon na makilala sila, makakwentuhan sila, at nung bandang uli, nagulat sila na pastor pala ako. Kasi dahil ako nagpakilala pastor sa kanila eh. So, meron na akong maatrasan dyan sa bandang Sukat Road.
So, medyo familiar na tayo dyan at may makakilala na tayo dyan. So, yun naman po yung advantage kapag meron tayong mga ganyang sitwasyon. At sabi ko nga kanina, generally, yung mga Pilipino po matulungin. No? Talagang pure yung kanila pong intention. Ano? So, ginawa ko, meron kasi akong sharon ng ulam. May pagkain. So, hindi ko na lang doon sa tumulong sa akin. Kasi, hindi ko pala sila kumakain pa rin. Tamang-tama. So, wala siyang trabaho talaga. So, okay din yung aking pag-stay doon. So, okay. Ako po ay pinagpala. Bagaman, yung cellphone ko po nabasa, lobat ako, kaya wala akong naging access po talaga sa aking internet during that time. And eventually, nakawin naman po naman wala tayong unicorn. So, balik po tayo sa ating pong talata sa gabi nito. Okay. Ngayon, ito po'y batay sa ating lectionary reading. Pag sinabi ko ng lectionary reading, ito po yung set of biblical texts o Bible text natin pong ginagamit weekly. So kung mapapansin niyo po, meron tayong pagbasa mula po sa iba't ibang bahagi ng banal na kasulatan. In fact, sa Roman Catholic Liturgy, kumpleto po yan. Yung lumang tipan, merong Salmo Responsorial na tinatawag mula po sa Psalms. Meron pong Gospel at ito pong Epistles, yung mga sulat ni Apostol Pablo. Complete set po yan. Yung po talaga yung ideal tuwing pananambahan. Kaya nung tayo kasi sa Protestante, nasanay tayo ng Gospel lang or mga sulat ni Apostol Pablo. Pero kung titingnan niyo po, napakaganda nung isang set ng readings kasi meron siyang relevance, may kaugnayan siya sa isa't isa. Ang tawag po doon ay parallel text. Pwede nyo mapag-ugnay-ugnay, yun po mga talata na ating batayan. Pero sa gabi ito po, pinili ko muna yung sa Aklat ni Santiago. Ano po? Okay. Sino po ba si Santiago? Okay. Siya po ay isang alagad ng ating Panginoong Kristo, na nagpatuloy ng kanyang gawain sa tinatawag po natin pagbubuo ng iglesia sa iba't ibang lugar. Sa natin to making background dito sa first part po natin. Pakibasa nga po. Sino po tingnan niyo po yung panimula para meron tayong background. Tingnan niyo po yung Santiago 1, Sa bawat books po, meron panimula na tinatawag po yung short background para may idea po tayo, Ayan, pakibasa na po Ate Esther. By the way, thank you Ate Esther sa iyong pagpiano ngayong gabi, at sa iyong presence. Okay po. Pakibasa po. May mic po dyan. Ang sulat ni Santiago ay kalipunan ng mga tagubilin sa mga pinili ng Diyos na nasa iba't ibang bansa. Maraming paglalarawan na ginagamit ng sumulat para mailahad ang mga tagubilin tungkol sa karunungan, maayos sa pag-uugali at pagkilos ng isang Kristiyano. Okay. So yun po. Tayo muna, Diyan muna tayo. So generally mga kapatid, ito yung buong nilalaman ng Aklat ni Santiago. Tungkol sa daw po? Ito yung tagubilin. Okay, mga bilin. Tungkol sa karunungan, maayos na pag-uugali, at pagkilos ng isang Kristiyano. Sumunod po. Sige, buhat. Buhat sa pananaw ng isang mananampalataya, tinatalakay niya ang iba't ibang bagay gaya ng kayamanan, kahirapan, tukso, mabuting asal, pagtatangi, pananampalataya at gawa, dila, karunungan, pag-aaway, pagmamataas at kababaang loob, pagharap sa kapwa, kayabangan, katiyagaan at panalangin. Binibigyan din sa sulat na ito ang kahalagahan ng gawang kasama ng pananampalataya sa pamumuhay Kristiyano. Okay, so generally mga kapatid, ito po ay tinatawag nating buod ng pamumuhay ng isang Kristiyano. Yung ating pong way of life.
o yung inaasahan sa atin ng Diyos sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Okay? So, para kung meron tayong nagiging background kapag nag-aaral po tayo ng salita ng Diyos, o kung meron man tayo mga Sunday school o mga Bible readings, titingnan niyo po lagi yung first part ng book or ng kung ano man yung ating reference para meron tayong short background. Okay? Nang sa ngayon, naiintindihan po natin yung konteksto kung bakit po at para kanino ito na isulat, ano yung purpose niya, etc. etc. Okay. So, doon po sa mga bagong dating, nasa ano po tayo, Santiago 1, 17 hanggang 27. Okay po. Ngayon, take note mga kapatid ng ating mga sulat na ito ay lagi pong nakaukol sa pagtatagubilin. Tama po yung word na ginamit dito. Maging yung mga sulat po ni Apostol Pablo sa mga churches, sa Corinto, sa Galacia, sa Efeso, panay tagubilin po yan, mga habilin. Okay? So, pag sinabi nung natin tagubilin, meron siyang mga naranasan ng mga sitwasyon at pangyayari na kanyang naging patayan kung bakit po siya nagbibilin. Okay? Ibig sabihin, may mga nangyayari ng mga sitwasyon at karanasan ng mga mananampalataya Kristiyano noon na kinakailangang tutukan ng ating mga alagad ng mga apostol. Okay? So, existing na po yung simbahan during this time. Okay? At meron na siyang sariling buhay. Meron na siyang buhay, meron na siyang ministeryo, at meron na mga pangyayari na masasabi ho natin hindi magaganda. Kasi naman ang kalikasan ng iglesia. Yes, tayo po ay dumaraka rito para magpuri magpasalamat sa Diyos. Pero dahil po sa kalikasan natin bilang mga tao, prone tayo sa mga kakulangan ng pagkakamali. Okay? So remember mga kapatid, the church is a divine and human institution. Tayo po ay naniniwala ng iglesia ay itinatag ng ating Panginoon Jesus, siya ang ating ulo, pero ang nangunguna po dito ay mga tao rin at tulad natin. So kapag tayo po ay pinapangunahan ng tao katulad natin, tayo po ay hindi ligtas sa mga kakulangan at kahinaan. So yun po yung ating dapat itatak sa isip natin. Simula po ng unang iglesia Kristiyana hanggang sa ngayon, ganyan po ang ating pagtingin sa kalikasan ng iglesia. Okay? So bakit natin kinikilala yun? Dahil ang iglesia din ay kalipunan ng mga banal at ng mga makasalanan. Naniniwala po ba tayo? Agree po ba tayo mga kapatid? The church is a community of saints and sinners. Bakit po tayo saints? Kasi sinisikap natin na mabuhay ng ayon sa nais ng Diyos. Pero tayo rin po ay mga makasalanan. Hindi ho natin pwedeng ibukod yun. Tatalakayan natin mamaya yan. So generally, yun po yung nais sabihin ni Santiago sa mga mananampalataya ng panahon yun. Kaya po binigyan niya ng pansin, unang-una po yung nature ng Diyos. Para kay Santiago, sino ba ang Diyos? So sinabi niya po dito sa verse 17, ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos. So may pinanggagalingan pala yung tinatanggap natin na kabutihan at kaganapan. Okay? So, unang-una po dito, in-acknowledge ni Santiago that we praise God from whom all blessings flow. Yan. Maganda po pagpapaalala dito yun sa atin. Nang ating tinatanggap at tinataglay sa ngayon ay galing sa Diyos. So, yung ating buhay, yung ating lakas, lahat-lahat ay galing sa Diyos. Yan po yung unang mensahe
na nais kong bigyan ng pansin ni Santiago. Ano? Ang lahat ng mabuti at ganap ay nakaloob ay buwan sa Diyos mula sa Ama na lumikha ng mga taglaw sa kalangitan. Ano? Ngayon, meron pa siya dito binigyan ng pansin, hindi siya nagbabago o nagdudulot ng bahagyamang dilim dahil sa pagbabago. So, ang Diyos na hindi nagbabago sa gitna ng pagbabago. Diba? Eh, ang fixed, ang ano daw po, ang constant sa mundong ito ay yung pagbabago. Yes, totoo yun. Nagbabago ang mundo, no? Ang tao, nagbabago rin. Is either positive or negative. Pag negatibong pagbabago ang sinasabi, dati naman yan. Dati naman yung tao yan. Nung walang-wala ka, palabate, nung meron na, hindi na namamansin. Nagbago na. O pag sinabi positibo, ay, dati yung tao, yun ang mga chismosa niyan. Ngayon, konti na lang. Pero nagbago na. Okay? So sabi po ni Santiago, ang Diyos daw po natin, ay hindi nagbabago o nagdudulot man ng bahagyang dilim, dulot ng pagbabago. Okay? So, ano po yung sinasabi ditong bahagyamang dilim? Hindi siya naapektuhan ng mga makamundo o makasalanang gawin. Siya ay banal. So, yung holiness ng Diyos, mga kapatid, nananatili. Okay? Kung siya ay banal noon, hanggang ngayon banal siya. Kasi hindi siya na-touch ng darkness. Okay? So, again, mga kapatid, nakita po natin dito kung anong pagpananaw ni Santiago sa Diyos. Okay, verse 18 po. Niloob niyang tayo ay maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang tayo maging paunahin higit kaysa lahat ng kanyang mga nilalang. Okay, dito naman po makikita natin kung ano yung purpose ng tao. Bakit nga ba tayo pinanganak sa mundong ito, mga kapatid? Sinagot na dito. Niloob niyang tayo maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan. So, na daw po yung nagbubuklod sa atin bilang mga anak ng Diyos, ang salita ng katotohanan o ang banal na salita. Yan. Ito daw po yung basis ng ating pagiging anak ng Diyos. Ano? Ano daw po purpose natin? Upang tayo maging paunahin. Higit kaysa lahat ng kanyang mga nilalang. Special ano pala tayo sa Diyos talaga. Special purpose tayo. At kung babalikan po natin yung aklat ng Genesis, yun ang purpose ng Diyos para sa mga tao tulad natin. Ang maging katiwala ng kanyang salilikha. Tama po ba, mga kapatid? Bagaman huli ho tayong nilikha, pinunawa ng Diyos na ang ating nilikha ay dapat natin ingatan. At tayo yung tinatawag po katiwala. Hindi naman tinalaga ng Diyos na ang mga hayop ang mamahala sa tao Ano? Bakit po? Dahil tayo ay nilikha sa kanyang wangis. At tayo nilikha mula sa alawok at kanyang hiningahan. Remember, dalawa po yung creation account sa Genesis. Yung pong una, tayo nilikha sa wangis ng Diyos. Pangalawa, mula tayo sa alawok at kanyang hiningahan. Yung kanyang spirito ay binigay sa atin. So, may special purpose ang tao. Ito yung unang nais bigyan ng pansin ni Santiago. Kung ano yung kanyang pagtingin sa Diyos, kung sino ang Diyos para sa kanya, at kung anong
kung anong tao para sa kanya. And again mga kapatid, kanina sabi ko, hindi ito personal na opinion lamang ni Santiago. Meron siyang batayan doon sa mga nangyayari sa iglesia noon. Okay? Sumunod po, verse 19, pakibasa nga po. O, darako na tayo sa sentro ng ating pong mensahe sa gabing ito. Mga kapatid, kung minamahal, sige po, pakibasa. Tuloy niyo po hanggang verse 20. Dahil ang dalit ng tao ay hindi nakatulong upang magawa ng ayon sa kalooban ng Diyos. So kanina po doon sa ating introduction, di ba, ang aklat po ng Santiago ay tungkol po sa pagtalakay, hindi lamang sa karunungan natin, kundi sa maayos sa pag-uugali at pagkilos ng isang Kristiyano. So dito po, pinapaalalahanan ang mga mananampalataya noon at maging tayo sa ngayon. Ano po yung word dito? Maging alisto kayo sa pakikinig. Yan. Pag-alisto po sa pakikinig, mga kapatid, importante po yan. Meron tayong listening ministry. Nakikinig tayo sa mga gusto natin pakinggan na mga hinahin ng ating kapwa. Di ba, hanggang sa pagkaroon kapag meron kang nahihingahan ng sama ng loob o may nakikinig sa'yo? Ano sa English yung translation niya, Kuya Peter? Yung verse 19. Chapter 1, verse 19. Wherefore, let every man speak, slow to speak, slow to wrath. okay, sweet to hear. Yan ang English translation. Sweet to hear. Hindi ba pure concept? Sweet. Pag-alisto ka, o ito sige, translation sa Tagalog. So meron tayong portion sa buhay natin bilang mga magkakapatid na dapat nakikinig tayo. Kasi pag tayo po hindi nakinig, palpak ang mangyayari. Halimbawa, gusto ngayon yung mga Shopee delivery, di ba, Lazada? O do DIY, do it yourself. Pag hindi ka nagbasa ng instruction, o hindi mo pinakinggan yung instruction, palpak yung mangyayari. Kasi masyado kang marunong eh. O yung mga tao ganun kasi, no? Masyadong kala nila, marunong ko sila. Hindi, palpak. Sinaksak yung appliance na 110 lang, 220 pa rin sinaksak kanya. Hindi niya pinasa yung isa po. So, ang nature ng tao talaga, maging risky. At diretso lang ng diretso nang hindi nakikinig. Okay? Pero may word doon, alisto. Pag sinabing alisto, alerto ka rin sa pakikinig, hindi yung parang kinakausap mo, wala naman sa issue din, no? Parang hindi ka rin binibigyan ng attention eh. So dapat attentive tayo. Attentive listening ang sinasabi dito, mga kapatid. Okay? Okay, ito na. Ha? Maging maingat sa pagsasalita at hindi agad nagagalit. Kaya ba natin yan, mga kapatid? Bakit naman, Mayla? Napapahinig ka dyan? Parang sa ngayon kasi parang nature na like magalit ng mga tao. So mga mga nakikita niya kasi sa bawa sa Facebook. Pag yung makita mo lang yung parang nainis ka na kaagad, parang nagagalit ka na kaagad. Kaya ang maganda na parang i-unfollow na lang siya para makaiwas sa ano. Okay, sige. Pag sinabi natin galit, iba-iba pong level yan, ha?
Sige. Ikaw ay nagagalit, bunga ng iyong reaksyon sa isang pangyayari. Tama po ba? May pangyayaring ganyan, Pastor. Oh, sige. Kwento ko lang po kasi sa aming panindahan, meron dun isang aming kapitbahay na malaki talagang kumuha ng paninda, libo-libo. Kasi ulam kay Ate Gina sa asawa ni Kuya Rico. Ngayon, yung bilas ko, tatlo kami, si Ate Tess, ako, at saka si Ate Rose. Kaming tatlo, ang tinda namin almusal lang. So, balik konti lang yung kinuha niya sa amin. Kay Tess, 350, sa akin 90 lang, tapos kay Ate Rose, 150. So, bali 590. Ito na. Dumating yung magbabayad, tinanong si Ate Gina. Sabi niya, bigyan muna kita ng 5,000 na, Kuya, 1,600 pa yung balance mo ha. Sabi ko doon sa nangungutang, Kuya, sabi ko gano'n, yung sabi, paano kami? Sabi, yung bilas ko, sabi niya, eto na, nilista ko na nga. Sigurado ka? Sabi ko gano'n sa kanya. Oo nga. Ganun pa siya sa akin. Nagganun siya talaga. Dito na nga, ano ba? Sabi niya. Eh di nung nagpigay na 1,000 sa akin. Sabi ko, magkano na ba lahat yung kukuha sa atin? 510 daw. So, sa madaling salita, ako ang nagbigay. O, Kuya, tawad mo na lang 1 piso sa akin ka na lang tumawad. Na, na saan nakuha? 500 susukli ko sa'yo, ha? Ito na, nung naghahatian na, so, bali, magkano kay Tess? Sabi ko gano'n, 350. Kay Rose, 150. So, bali, wala yun sa akin. Ako na nagpalugi na 10 piso. Di nagalit ako. Hindi mo kasi sa pera eh. Yung inano mo, yung sinabi mo na nandito na yung lahat-lahat. Tapos gaganyan na niya pa ako. Parang yung galit ko ba? Yung galit na Oo, yung hindi sa pera na 90 pesos lang. Ang kaya lang sinasabi ko, maging maayos ka dahil kinakausap kita na maayos. Nagalit talaga ako, Pastor, patawarin ako. Pero dahil sa matanda siya, ako pa yung nag-sorry. Pasensya ka na kung ikaw ay nasigawan ko. Kasi tinatanong kita ng 3 beses, sinisigawan mo pa ako. Sabi ko gano'n sa kanya. Ngayon sabi ko sa kanya, pasensya ka na, sorry na. Ay, hindi. Gano'n siya sa akin. Tinalikuran ko na kasi nag-sorry na ako eh, kasi ako. Ngayon sabi niya, ni Gina, Ate, sasama ko na lang yung 90 pag nag-violin. Ang salita niya, hindi ko sinama yung kanya kasi kakukuha lang naman eh. Isang buwan bago kami bayaran, sa halagang 90 pesos. Talaga nagalit ako, Pastor. Pero good payer naman. Good payer naman siya. Sana binigyan niyo na lang. Oo nga, sabi ko lang. Okay lang naman. Kaya lang, walang ang akin doon sa bilas ko. Nagtatanong ako ng maayos sa'yo. Biglang pasigaw-sigaw siya. Yun yung sinasabi mong galit. Yung sitwasyon, yung galit sa puso. Pero iba-iba talaga ang sitwasyon ng galit. Pero yung galit na ikaw ay mananakit na ng tao, ibang galit na yun. Okay po. Sige. So tayo po, bilang mga tao, may kanya-kanya tayong emotion. Tama po? Lahat po tayo nagagalit. Oo. Maging ang ating Panginoong Jesus po, nagalit. Busog ng damdamin. Alam niyo ba, yung kanyang ginagalit po? So, merong dahilan, merong justified reason ng tao, na magagalit talaga siya, batay sa kanyang katuwiran. So, ito yung dahilan, pag nagagalit ang tao. Doon po tayo nagkakaroon ng iba't ibang mga pananaw. Ano? Ngayon, pero dito po, actually hindi yun ang usapin eh. Ano? Ang sinasabi dito, kung paano natin kukontrolin yung ating galit. Lalo ngayon, kapag meron tayong kausap sa chat, sa text, ang paalala daw po talaga, kapag nalit ka, huwag ka muna mag-reply. Huwag mo nang reply muna. Kasi iba ang pwede masabi mo. O di kaya naman may nakita ka, alam mo sa Facebook kasi ngayon, yung social media, minsan hindi na rin maganda. Minsan na lang siyang walang sense.
nonsense na rin yung mga komento, no? Oo, minsan dito na lang mga Para hindi naman nila alam yung background kung ba't nangyari yun. Kasi, ngayon, mag-video ka lang ng ano, pagpipiestahan ka na ng buong tao eh. Na hindi naman nila alam yung background kung ba't nangyari yun. So, pinapaalala ko sa atin na maging, ano po, maging objective muna tayo. Okay, dapat maging malawak yung ating pangunawa. Alamin muna natin yung mga pangyayari. Hindi basta-basta na nagre-react tayo. Okay? Yung pag nakuha natin yung informasyon, titimbangin muna natin yan. Ano? Pangapat, hindi agad tayo dapat magkaroon ng pag-uusga. Okay? So, yun po yung mga nais kong bigyan ng pansin dito kasi yung galing per se itself, nangyayari yan. Sino ba tao ang ginagagalit? Sabi mo sa inyo, Panginoon Jesus, may dahilan siya kung ba't nagalit ng Panginoon. Bakit? Ginawang palengke yung templo. Ha? Actually, hindi na nagalit ang Panginoon doon. Pinagtataob niya yung mga mesa. At nagsalita siya ng mabibigat na salita. Mga ulupong kayo. Sa ano natin, mabigat yun. Sa translation natin, sa kanto term, PI yun. O, maniniwala kayo, nagmura kami ng Jesus. Kasi meron dahilan eh. Mabigat yung dahilan kung bakit siya nag-react. Kaya, kung emosyon lang yung ating pahiralin mga kapatid, dahan-dahan tayo. And of course, yung galit ng tao, iba-iba rin ang ano niyan, effect. Yung mga iba, pag nagalit, tapos na. Meron iba naman tumatagal. O, dinalilimutan. Paulit-ulit. Sabi niya, hanggang buhay ako, hindi kita makakalimutan. Nakamabigat naman kasi yung ginawa. Kaya nga po, so depende rin sa degree, no? And of course, sa mga hindi mananampalataya, nahihirapan talaga sila. Pero, eto, expected ko sa atin, mga kapatid, na hindi tayo magtatalim ng matagal. Kasi siyempre, sino kung maapektuhan yan? Di kayo rin. Yung ba? Sino ba magsasuffer dyan, mga kapatid? Sige nga, pag magtanim ka na galit sa puso mo na matagal, yung ba, ibang tao? Kayo rin. Papangit ka, o tatanda ka. Yung araw-araw pag-isip mo, galit ka agad. Eh, mag-iiba ang aura mo dyan talaga. Kaya lang na yun natin. Oo. Matitiko ka kagad dyan, mga masaya ka kagad dyan. So, yan ang hinihingi natin sa Diyos, ano? Yung kung lumipas ang galit, at unti-unti mawala na. At doon naman sa mga kinakagalitan natin, edi hinihiling naman natin na magbago. Ano? Para hindi nakagalit-galit. Okay? So yun po. Next po. So sabi po ni Santiago, ganito. Kaya talikuran na ninyo ang inyong marunong gawa at alisin ang masasamang asal. So mabigat na challenge po yan. Okay? Pag sinabi natin talikuran na, tatalikod na talaga tayo at hindi na tayo babalik. Ano? And ito po ang keyword ng mabag. Kung ba bang tanggapin ninyo ang salitang itinanim sa inyong puso, sapagkat ito ay may kakayahang magligtas sa inyo. Yan. Okay? Next po, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Yan ang mabigat dito, mga kapatid. Kaya challenge, paano ba natin talaga may sasabuhay ang salita ng Diyos? So, kailangan natin ng tulong ng Panginoon. Hindi natin kaya mag-iisa yan, mga kapatid. Especially yung presence ng Banal na Espiritu, dapat lagi natin talaga ini-invoke yan. Kasi pag ibang Espiritu na pumasok sa isip natin, wala na. Yari na tayo. Okay? So it is a reminder, no? Sa bawat isa po sa atin,
na mamuhay tayo ayon sa salita ng Diyos. Kaya napakahalaga ng pag-aaral ng kanyang salita ng sama-sama. Individual at yung tinatawag po natin sama-sama pag-aaral ng salita ng Diyos. See the difference kapag yung mga tao na laging nag-aaral ng salita niya, dinaaral naman yung salita. Di ba? Kahit pa paano meron tayong edge doon. Okay? So, challenge na po kung paano natin isa sa buhay ang lahat. Kaya yung hinihingi natin sa ating Panginoon. Okay? Verse 23, pakibasa na po, sapagkat Sapagkat ang nakikinig ng salita, ngunit hindi sumusunod dito ay katulad ng isang tao tumitingin sa salamin. 24. At pagkatapos makita ang sarili ay umaalis at pinapalimutan ang kanyang ano. Yun. So, pag medyo po tayo, pag hindi natin truthfully sinasabuhay yung katuruan ng Panginoon, para daw tayo Nangalambing. katulad ng tao tumitingin sa salamin. Hindi salamin eh. Tumitingin. Ano? So, hindi naman ito mahiwagang salamin. Ano? So, magiging mas mahiwaga ka kapag tumingin ka lang. Parang empasing lang. Hindi ibig sabihin dito eh. Parang wala lang. Walang epekto. Kasi pag tumingin ka sa salamin, dapat matagal. Hindi yung dumaan ka lang. Yun naman yung purpose sa salamin eh. Yun ang kahiwagaan ng salamin eh. Para makita mo yung sarili mo, it is a reflection of yourself. Makita mo yung ibuta ka pala. Bakit hindi mo naman makikita yun eh? Kung may tumingin ka sa sarili mo, di ba? Yes, kung ano yung kailangan i-improve sa sarili mo, ano yung kailangan alisin, ano yung kailangan idagdag. So, ang attitude po natin dapat matagal tayong magnilay. Hindi lang yung for the sake na nanalangin tayo na nagnilay tayo, tapos na. May tinatawag ko na deep reflection. Yung malalim na pagninilay. Kaya nga, sa part ng ating liturhiya, ng ating worship, meron tayong pagninilay sa sarili, no? Actually, pag tumunog na po yung piano, dapat naninilay na tayo niyan. Kaya minsan na, isbisa pa eh. Naiingay pa. Minsan yung kwara na muna, may ingay. At pa ba, kasi minsan na narinig yung boses ni Ate Esther eh. Ayaw na sabihin ko sa ikaw pala yung inay. Pag tumunog na yung piano, tahimik ka. Oo. So bakit po? Ito, generally joke lang ng Ate Esther. Minsan tayo lahat ganyan. Hindi tayo aware dun sa preparation natin sa pagharap sa Diyos. Actually, pagpasok pala natin, dapat naghahanda na tayo eh. Sa totoo lang, Pastor, Ano? tumunog na yung piano, tahimik na dapat eh. Kasi may panahon na tumutugtog na si Esther, dadalan, dadalan. Bakit ano, dire-diretso lang Oo, ito? pwede na. Ano kung ginagawa ko sa namin? Hindi ko na lang nakakatas. Baka hindi nila. Kaya lang, siguro ang ano natin, dahil nabalik tayo sa simbahan, tapos ay particular. At tayo yung lang yung panahon mo kakausapin mo yung ano, kasi yun kasi kadarapit mo. Kung maaga ka, dapat nakausap mo yung gusto mong kausapin. Di ba? Kasi may panahon talaga na may Sunday school. Pag sa Sunday school, yun yung tayo na nagchichikahan. Nag-aaral na salita ng Diyos. Tapos after ng Sunday school, ayan na, tutugtog na si Esther. Yung procession na tinatawag. Okay. Procession. Sino Lalo na, pag tumayo na dyan ang koro at si Pastor. Diba? Kumakain na po ngayon ang Apo. koro. Actually, lahat na tayo na nagiging unconscious. Oo. Kaya dapat, nire-remind
talaga tayo, no? Once na tayo po ay magsisimula na ng pananambahan, inihahanda na natin yung ating sarili. Okay? Kaya nga meron na doon sa liturgia, tahimik na pagninilay-nilay. Okay? So, silent reflection. So, pabalik tayo dito, okay? Binaba ko lang po example nila, mga kapatid na naman. So sabi daw po dito, hindi yung passing yung ating pagninilay, kundi yung deep reflection. Okay? Ngayon, sa verse 25, sabi po dito, ang tao nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautusan ganap na nagpapalaya sa tao, ang pagpapalaya ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. No? Siya ang tao gumagawa at hindi siya katulad ng nakikinig naman at pagkatapos ay nakakalimot. Yan. Ano po yung keywords dito mga kapatid? Ang tao nagsasalisik at nagpapatuloy sa pagsunod. Pag sinabi po natin nagsasalisik, uhaw siya na matuto. Hindi yung kontentado na lang kung anong meron siya nakaalaman. Oh. Sasabihin ng iba, hindi na ko atin sa Bible study. Alam ko na yan eh. Wow! Sulado mo na. Mga verse. Alam niyo ko, ang pananasalita ay 1,000 taon na nakakalipas. Tama ko. No? 1,000 years na po yan. Pero bakit laging saliwa at bago? At meron siyang relevant sa buhay natin. Ganyan po kapowerful ang salita ng Diyos. Laging saliwa at bago. They are new every morning, di ba? Ganyan ang salita ng Diyos, laging saliwa. May kaugnayan sa atin lagi. Bagaman, nangyari na sa nakalipas, meron pa rin relevance ngayon at sa mga susunod na panahon. Kaya wag mo tayo mananawang magsalisik. Yung ating kauhawan, yung ating nagutuman ng karinig ng kanyang salita. At importante po yung nagpapatuloy. Sa pagsunod sa kanyang kautusan. Napakaganda nga dito ng pagkakasabi, no? At nagpapatuloy sa pagsunod sa kautusan ganap na nagpapalaya sa tao. Ano daw po yung reward? Ang pagpapalaya ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Siya ang tao gumagawa at hindi siya katulad ng nakikinig lamang at pagkatapos ay nakakalimot. So, hindi lang pala dapat tayo nakikinig mga kapatid. Meron din pagkilos at paggawa. Yun yung pinapaunawa po dito ni Santiago. Okay, last mga kapatid, last point. Pakibasa ka po yung verse 26. Okay. So, again, self-control, mga kapatid. Dapat na marunong tayo magpigil ng dila. So, yun ang pinakamahirap lalo na kapag nasa peak ka ng emotions, no? So, either galit ka, o kaya meron mga unsettled issues. Yung mga matatagal na issue na hindi napag-usapan, na natabunan na lang ng natabunan, pero pag tumaling muli, mas matindi. Lumalim na. Kasi naiipon na naiipon eh. So, ano mo isusi doon mga kapatid? Para hindi mangyari yan. Paghanda na po yung bawat isa na mag-usap na. Kung napatagalin. Pero dapat igalang din po natin yung pag sinabing hindi pa ako handa. Kasi galit pa eh. Sa mag-asawa, importante po yun. Natutunan ko po yan, yung tinatawag na space. Pag sinabihan ka ng, huwag mo na tayo pag-usap, pilitin yan.
muna siya. Ganun ka rin sa sarili mo. Pag sinabi mo, wag muna. Kasi pag nangyari yun, baka iba pa yung maging output, yung outcome. Sabi na mag-ayos kayo, lalo kayo magkasakitan. So kung yan man ito na 2 araw, 3 araw kayo hindi nag-usap, bayanin na yun. Okay lang yun. Darating yung panahon na ready na po yung bawat isa. At doon na yung paraan para tayo po mag-usap. Pero kung galing pa ako, yung galing, huwag niyo kulitin. Galing pa yung tao eh. Baka masampal ka pa niya. Sabi naman, maayos yung hindi maganda yung maging output, no? So, perfect timing lang din, yung sabi dito, no? Actually, ito po, sabi ko sa inyo kanina, meron na kasi naranasan sa Santiago ng mga conflicts sa church, kaya nasasabi niya to. So, isa pa lang mga naging conflict nila noon, yung mga pagsasalita ng hindi proper. Mga hindi appropriate wordings na tinatawag, no? Hindi akma. So, hingin natin sa Diyos, sa banal na Espiritu, na pigilan yung dila natin. Yung gusto-gusto na natin magsalita, pag nilayan muna natin mabuti. Especially yung mga postings sa Facebook. Kasi yung Facebook, pag nag-post ka dyan, mababasa ng lahat niyan. Salit na hindi dapat nalalaman yung issue nyo. Personal man yan, pang-iglesia. Kaya huwag kayo magpo-post tungkol sa church, papagalitan ko talaga kayo. Buti naman. Kasi marami nang pinagalitan ganyan ng mga miyembro. Sabi ko, ano kinalaman ng mundo sa nangyayari sa simbahan natin? Humingi ka ba ng simpatiya? Kukuha ka ng ano? Aba, tapos yung isa na masasagot din. Sabi, pag-utulin ko kayo eh. So, church matters man yan o sa personal na buhay natin, hindi solusyon niya social media. Kaya si Pastor, minsan pinapagaling ako, sabi ko, uy, parang lahat na lang yata na nangyayari sa'yo, pinopost mo. Abay, gano'n naman naman. Post-post ka naman. Mamaya, nakabuyang yan. Sabi nga ng tatay namin, ang magiging buhay ng pastor, parang aquarium eh. Makikita ka lagi ng miyembro, no? Subject for, criticisms. Huwag mo nang doble. Diyos ko naman. Nakikinig na mo sa akin. Pero minsan bumabalik na naman. Sabi ko na, sige na, pagbibigyan kita, pero please lang, selective lang, ha? Kasi ako hindi ako mag-post na tao, madali lang ako mag-post eh. Gusto ko kasi yung wall ko, chill-chill lang. Ano? Lang. Pero, pag-aano ka ng mga sentimiento mo. Okay, malaya naman po tayo magsalita. Yun naman yung essential ng demokrasya, no? Pero, minsan kasi, hindi nagiging appropriate na. Okay? Especially sa estado natin. No, yung mga kabataan, pagbigyan niyan. Okay, minsan magpahayag tayo ng opinion natin sa nangyayari sa bansa natin. Okay lang yun. Pero pag mga personal na, o church matters na, mga kapatid, ano tayo dyan? Dapat maging maingat tayo dyan. Hindi lahat pinopost dapat. Kinokontrol natin yan. Yes, yung mga pinopost natin. Kasi pag nag-post ka na, wala na, nandun na yun eh. O, isang halimbawa, si Richard Gomez, ito lang. Ano sabi niya? O, dapat daw yung pass, kasi na-traffic siya sa EDSA. So, 2 hours na siya sa EDSA. Sabi niya, bakit hindi na nabuksan yung bus lane, yung fast lane ng bus? Hindi po pwede yun. Eh, binash na siya. Hindi pwede yung post niya. Yung nag-iisip eh. Sobrang galing na siguro. Yun na nga. Yun ang point doon. Ha? Kasi anything po na pwede makitaan ka ng tao, pagkatawanan ka. O kilala niyo ba si Shimenet? Oo. Ganun yun. Siyempre, Bisaya yun eh.
Ang ibig niya sabihin, she may not. Pero she may it, ang kanyang ano. Eh, yung pronunciation niya kasi ganun. So, pinagtawanan na yan. Di ba? Pero yung paggawa niya ng libro na pambata na 16 million, hindi ka tawa-tawa yun, ha? 10 million pala. Hindi ko pa nakita yung content ng ganda. Hindi ka tawa-tawa yun kasi hindi maganda yun. Anyway, so, maging maingat po tayo. Okay? Sa pagpo-post sa social media, hindi para humingi ka ng simpatiya o para mapapapansin ka lang. Eh, yung kaaway mo, kausap mo, ay yung katunggali mo, katabi mo lang pala. Kailangan pag-i-post sa buong mundo. Ano, tingting lang ang pagitan ninyo. Kailangan pa ba i-post sa ano yun? Diyos ko naman. Pinupost ko mukha ako. Oh. Dapat good vibes ang lahat sa Facebook. Ha? And of course, piliin din natin yung ating mga pinapanood. Kasi pag naniwala ka sa mga post-post na kung ano-ano. Kung minsan nagtalo kami dyan ni ate, sabi ko, paano mangyayari yung 3 araw na eclipse, total solar eclipse? Eh, nakausap kong scientist, sabi niya, Pastor, pinakamatagal niyan. Ilang minuto lang. Eh, kumalat yung balita nung 3 days, doomsday na talaga tayo mga kapatid. Oh, so dapat pinipili rin natin yung ating mga pinapanood. At maging critical tayo sa objective doon sa mga pinapanood natin. Maging mapanuri dito tayo. Okay? So last thing, okay, ito po yung pinaka-bold ng ating paksa sa gabi nito. Basahin po natin, verse 27. Ang reliyon na dalisay at walang dungis sa ng ating Diyos sa Ama ay ito. Pagtulong sa mga ulila at sa mga byuda sa kanilang kahirapan at pag-iingat sa sarili upang huwag mahawa sa kasamaan ng mundo ito. Ulitin ko mga kapatid, ang reliyon na dalisay at walang dungis sa harap ng ating Diyos at Ama ay ito. Hindi denominasyon, hindi sekta, hindi si Kibuloy, hindi si Pastor Henry, ano po? Pagtulong sa mga ulila. Una-una po yan. At sa mga biyuda. Agree po ba tayo ng mga kapatid? Yun ang tunay na relihiyon. Pag sinabi natin pagtulong sa mga ulila, bakit kaya mga ulila ang napili salita dito ng isang Santiago? Orphans. Pag sinabing ulila ka na, anong start? Sino pong ulila na dito? Kami, ulila na kami. Wala. Pag sinabing ulila, wala nang magulang. May magulang ba pamamitan? Nanay na lang. Ate. Wala. Yes. Para po sa akin, kaya siguro po yun po yung sinabi dito sa Biblia. Kasi sila po yung mas may kailangan, nangangailangan po. Kaya parang, kumbaga, pinadala rin po tayo para, sila, i-comfort, gabayan. Sige po. So, yung mga ulila, kasi wala na sila, mga pagulang. At Wala na pong mga magulang at wala na rin pong magbibigay ng advice. so, sila yung mga tao na ano po, helpless talaga. Okay? Ba't kaya naman nasama yung mga byuda? Widows. Wala na nung aalalay sa kanila. Wala na sila. Aagapay. Bakit pa sa lang hindi ko nabanggit yung byudo? Byuda lang. Hindi. Okay.
dito sa Santiago sapagkat yung mga ganitong uri ng tao, sila yung aping-aping talaga mahina ng mga time na yun. No? Especially po yung mga kababaihan at yung mga wala na, yung mga nagbyuda na. Sila na talaga po yung nasa pinakababa ng society. Hindi tawag sa laylayan ng lipunan. So, binibigyan mo na pa si Santiago dito yung pagtulong sa mga tao na talagang mahina, walang mukha, yung mga aba, mga api. Yun yung gusto tutukan dito ni Santiago. Para sa kanya, yung relihiyon na totoo at walang dugi sa harap ng ating Diyos ay ang pagtulong sa mga naulila at sa mga bida. Sa kanilang kahirapan. Okay? Hindi lang po sa panahon ng kasaganaan, specifically sa panahon ng kahirapan. So generally mga kapatid, tinuturuan tayo, pinapaalalahanan po tayo na maging matulungin sa lahat ng oras at panahon. No? Dito po tunay na relihiyon ang pagtulong sa kapwa. Okay? And then lastly po, ang tunay na relihiyon ay ang pag-iingat sa sarili upang huwag mahawa sa kasamaan ng mundong ito. So kailangan din pugulan muna natin palang ingatan ng ating mga sarili. So alam niyo na po yan kung paano natin iingatan yung ating mga sarili. Physically, mentally, emotionally. Ano? Yung mga taong toxic, iwasan niyo na yan. Yung mga taong hindi naman magdudulog sa'yo ng ano, pwede nyo tuldukan yun. Kalimutan nyo na. Yan, friend nyo na sila. Bakit? Ano ba magdudulog nila maayos sa'yo? So, piliin natin yung mga taong binigyan ng Diyos para tayo ay maging maayos sa mundong ito. No? So, all in all mga kapatid, itong lahat ng ito ay hindi natin kakayanin na nag-iisa lamang. Kailangan po natin ng tulong at presensya ng ating Panginoon. Yung kanya pong habag, yung kanyang banal na spirito, kinakailangan po natin, pero kinakailangan din po natin pagsumikapan. Yun po yung hinihingi natin sa Panginoon, no? Pagsumikapan natin na mangyari ang lahat ng ito. Pero expect po natin magagawa natin lahat ng ito, hindi. At huwag naman din tayo maging mataas ng expectations sa isa't isa, no? Dapat lagi tayo nakakaunawa. No? Lagi tayo umuunawa sa bawat isa. Okay po, may mga tanong pa tayo? Karagdagan ba? Bakit yung pelikula daw ni Paulo ay pinigil ng mga pastor? Yung pelikula nila ni Paulo. Paulo, alam mo na plito yun? Ay, pinigilan ng mga pastor kasi yung pelikula niya ay pabor sa gawain ng masamang espiritu yun. Pinigilan ng mga pastor. Parang ginag-justify yung ano? Si Paulo, Otis. Paulo Otis. Parang narinig ko na rin ako kay Peter, na parang, si Pastor ko na nagsabi sa akin, hindi ko po pwede niyo ma-search kung ano man. Paulo Otis, parang ginag-justify daw po yung words ni Satanas. Parang ganun eh. Oo, may palabas para akala ko para sa mga bata, pero ang bida doon ay si Satanas. Oo. Pero hindi ko pa masyado na review. So, hindi siya napalabas po yan. So, ano po yung ano natin doon? What's the point?
Inuwasin na ano yung buong detalye. Bakit binawal ang pastor natin. Okay. Yung sa initial, ay may pabot sa mga demon na hindi Oo, kasi matanda. parang pinopromote doon ng demonyo. Opo, ano. Parang siya ang So, hindi natin yan. Encourage na ano. Kaya tama yung action mga pastor natin. Pigilin natin kasi may influensyahan mga kapatid. Pero din ang ginawa sa mga demon yung mga awit eh. Ibinabayaran naman ng marami na akong narinig na malasad demon yung awit na yun. Mapigilan mo yung mga adik na awit na yun. You know? Okay. Kaya mo, sabi ko po kanina, piliin din natin yung mga napapanood natin. Tsaka kailangan may guidance talaga tayo sa mga bata. Akala mo pang bata, pero hindi siya pang bata. Kasi po yung Facebook, alam nyo, lahat na nandyan eh. Sa YouTube. Medyo ano talaga, alarming yan. So dapat ginagawa yung bata nyo mo. Kaya ako lagi rin ako naka-monitor sa mga anak ko eh. Kasi may mga bagay po na hindi pa dapat nila mabasa o mapanood. Eh, nandyan lang eh. TikTok, alam nyo, scroll lang nila ganyan, yung mga reels sa YouTube. Kaya masabi ko sa pastor natin, mas maganda ko. Wala daw muna talaga social media ang mga bata ngayon. Back to basic. Kailangan limitahan. May limit talaga. Parang may nabasa po ako na nag-post na sa Facebook. Parang member ko ata kasi ako din sa mga yung born again Christian. Nabasa ko lang po. Tapos sabi nung nanay, nagsabi sa kanya yung anak na mabait din daw pala si Satan. Tapos, kasi nakita niya yung trailer nung Dare Satan doon sa GMA. Yun po yung kaya po ayaw ng mga tao. Kasi pinapakita kasi doon, parang mabait din si Satan sa bata. Kasi di ba may bata rin po doon, dalawa sila. So, ang pinapakita doon ni Satan, parang mga kabutihan. Oo. Kaya na-adapt nung isang bata, kaya nag-ano yung nanay niya, nag-post siya doon sa group. Kaya dapat aware din yung mga nanonood. Kasi yung trailer na panood ng bata. Ako, gusto ko yung bata. Yes. Kasi ang bida dito, bata. So, akala nila, ang pag sa mga bata, okay na. Kaya yan po ay yung nga dear Satan na yan, o kapag binalitad mo nga daw, dear Santa, may mga ganun pa sila. So, ibig sabihin, may mga doon, na talagang pinakita doon na demonyo yung kasama ni nung bidang bata. Oo. At talagang hayagan na sinasabi si Satanas yun, ha? Oo, hayagan! Na, kaya hindi maganda talaga. Akala mo pang bata, pero hindi po. Actually, yung nakakalungkot nga no? Kasi hindi natin kilala, hindi agad natin nauunawaan. Kasi madali tayong mahatak maayo, matawag na. Ang dali tayong maingganyo ng mabubuting salita, magandang pag sinasabi, lalo na kung mga gwapo, gwapa. Yan. Parang na-attract na agad tayo, naniniwala na tayo, wala akong magaling. Yung dito siguro nais ko lang na balikan yung pagiging yung isang kaugalian natin na pagiging humble. Kasi actually, yung isa sa mga, yung problema din ng mga Pilipino sa kultura na napaka ay yung pride. Kasi, yun na, ginagit bakit yung mga ulila at yung mga widow. Kasi usually, syempre, mga ulila, mga bata, si Kristo na mismo nagsabi, huwag yung pigilan ng mga bata. At
kung sino naman ang pipili sa kanila, gayahin yung mga batang ito actually na silang pupunta sa langit eh. So, yung ugaling nila, yun ang gawin natin. Na maging tayo mapagtanong, mapanuri, pero dahil kakalimutan ang pagiging Kristiyano natin. Tapos yung pagkapakumbaba, isa sa problema natin yung pagiging pride dahil hindi lang nakapag-aral, naghirap ka lang. Yung mga nakapag-aral, mga mayayaman, tingin nila, sila lang nakakaalam ng lahat ng bagay. Kaya ang Panginoong Jesucristo, lagi nga natin sinasabi na siya ay hari, pero nagkatawang tao, pumunta sa lupa. At hindi siya nagpunta sa mga kaharian para maging hari. Kundi bumaba siya sa mga pinakamahihirap at doon siya nagpakita ng kanyang ng kailangan pagbabago sa lipunan sa pamamagitan ng pagbaba sa mga mahihirap. So yung pagpapakumbaba, napaka-importante niya sa atin. Dahil yan ang lumalamon eh. Kumbaga may sistema umiiral. Pagka yan ang lumamon sa atin, gusto na namin manatili doon sa sistema na yun. Kasi nakikinabang na tayo din eh. Bakit kayo mga politiko na dyan? Bakit kayo mga... Kasi nga, hindi na nila kinikilala yung pagtingin ng mga maliliit. Yung pagtingin ng mga inaapi, ng mga walang-wala sa lipunan. Kasi tingin nila, hindi ka nakapag-aral. Ang tingin nila, kami lang ang sundin mo kasi kami lang nakapag-aral, kami nakapunta sa ibang mga bansa. Hindi nyo alam yung mga bagay na yan. Kaya hindi kayo dapat na magsalita at kami lang ang may karapatan magsalita. Yan, nangyari sa atin sa napakatagal na panahon, hindi tayo umunlad. Bakit? Hindi na tayo nakinggan. Ang pinakinggan lamang nila yung pride nila. Kaya yung kayamanan, kapangyarihan, lahat yan dapat alisin sa isip. Dahil yan ang magdudulot sa atin ng pagiging sakin, ng pagiging malayo sa nais ng Panginoon. Kaya, mo sa lahat ng tulong yan, mapapansin natin, yung pagbabago ng pag-uugali, lagi ihambing mo, kumbaba ka, ihambing mo lagi sa mga mahihirap, maliliit. Hanggang sa mga bata, sasabihin nga natin, mga bata, anong alam yan? Eh, yun ang punto ron, walang alam ang mga bata. So, isipin, dapat alamin, kumbaga dapat ganun ka rin, huwag mo, dahil puno na yung tasa, hindi mo na aalisan ng laman yung tasa, dahil tingin mo puno na, hindi ganun, itapon mo yung mga luma, mga paniwalaan. Ang alamin mo, kung ano dapat mo ipuno dyan, at yung walang ibaya o yung salita ng Panginoon. Yun ang ipalit mo dyan sa nabubulok na nag-uumawa na tubig na aking sinasamba, kinikilala. Yun. Yun lang. Totoo yung sinasabi na si Satanas ay mabait. Nung si Satanas ay namantala lang sa mga tao. Dahil si Satanas ay kagaya ng mga kidnapping. Diba yung mga kidnapper, papainan yung bata. Kapag kidnap na yung tinanggap yung papainan ng kidney, sige, pwede na ito. Dinadaya siya. Pag nakuha yung loob ng bata, pag sinumawa ng bata, yun, kukunin na. Sabi si Satanas eh. Kaya si Satanas ay napapansin niyo mga successful sa buhay. Ang ginagamit niya, pinapayaman na yung mga walang pananampalataya sa Panginoon. Mga anti-Kristo. Kaya si Satanas, makapangyarihan yan eh. Kaya niyang gamitin ng isang tao, kaya niyang pamulatin. Ibigay ang mayamanin ng isang tao, yung mga walang pananampalataya sa Panginoon. Kaya pag nagawa niyo yun, natutuwa siya. Tapos, mga tao na yan, pag hawakan na yung Satanas, pag nagalit yan, labing masawal pa sa kay Satanas, gumawa ng kasamaan niya. Kasi labing napapansin niya, kami sa mga politiko. So, baka nila, pero pag hindi mo naibigay yung magustuhan, ay sasabog ang galit nila, ay halos
sasabog ang mundo nila. Dahil nakasakay sa Satanas yung pananampalataya nila. Kasi mag-iigan sa mga pahay ng Satanas. Lalo pag yung mga walang mahina sa pananampalataya, ay madaling patay ng demonyo. Lalo sa panahon ngayon, daming mga confused sa ating lipunan. Daming nagliligaw dyan. Kaya pag hindi tayo maingat, hindi tayo masusi, ay makatahan tayo sa mga ganyang mga pahay ng Satanas. Pero tayo ay dapat lalong tumibay sa ating pananampalataya, paggawa ng kabutihan at lumayo sa kasamaan sa mundo. Ayun ako. Napakarami pong mga bagay-bagay na nangyari sa mundo. Dapat po tayo bilang Kristiyano, lagi po tayo tumingin sa Panginoon na pinagmumula ng mga bagay na tama. Sapagkat siya mismo po ay ang ating Panginoon na magbibigay sa atin ng tamang direksyon. At ang kanyang salita, sabi nga po, heaven and earth shall pass, but the word of the Lord will remain forever. Ang salita ng Diyos, ang kanyang di nagmamaliw na salita, ang magbibigay liwanag sa atin at magbibigay sa atin ng tamang direksyon. Sa dinami-dami ng mga bagay na hindi kaaya-aya dito sa mundo, ang Panginoon at ang kanyang salita ang magbibigay liwanag sa atin, sa ating buhay. Lalong-lalo po tayo na mga anak ng Panginoon, na Kristiyano, maging patularan po tayo ng ating kapwa at lahat ng mga tao na nakatingin sa atin, na sa ating buhay, ang mag-reflect po ay ang Panginoon. Makita po sa atin ang Panginoon sa bawat anak. Okay. Salamat po. Sige po, kung wala na po, mawag po muli tayo. Bigyan po natin yung 215 at i-test tayo, makikita sa iyo ulit. 215 po, what a friend we have in Jesus. Pagkatapos po dito tayo ay darako na sa alagin. 215 po sa ating brown hymnal.
kapatid na Albert Desacola, na kahapon lang po ay kalalabas lang po ng St. Luke's Hospital. Naka-fine po siya, no, for almost 3 days. Siyempre, ang ating kapatid na isa kasi kasunod sila ng kasakit. Kasama po natin sa panalangin ang gawain po bukas. Kasama ko si Ate Venus. Meron po tayong Cavite Environmental Summit na gagawin po sa TCU Dasmariñas sa Cavite. So, ito po ay magkakaroon po ng press conference kasi po may mga environmental concerns ngayon sa Cavite. Tulad po ng cement quarry, yung pong oil spill, yung pong pagtatayo ng mga basura doon, tapos yung inland conversion, marami po. So sila po tinatambakan yung mga ilog. Napakarami po mga concern nyo sa Cavite. So bukas po yan. And sa afternoon po, merong cultural show, mga choir. Mga kantang mga choir, iba't iba pong artist. So, popost ko mamaya sa ating sa Pasay members para makita nyo rin po yung dali bukas. So, bahagi po ito na nating gawain sa JPHR, yung Justice, Peace and Human Rights Committee ng ating konferensya, na kung saan ang inyong lingkod po ay Kaalim at si kapatid na Venus. Kasama niyo po kami sa panalangin bukas. And of course, ang ating preparation para sa ating CIMAN, ang ating September po ay buwan ng Edukasyong Kristiyana. Sa Sunday po ay CE Sunday. So, malapit na rin po yung ating Children's Festival, ang ating pong choir, o ang ating mga bata ay mayroong part doon sa pagkanta. September 15, 26. Medyo matagal pa naman. Ay? Basta Sabado po yan. I think third Saturday. So marami pa po sa ating conference activities. And of course, yung ating local activities. Yung ating mga kababaihan, merong Food for the Lord yata sa Sunday. Ano po? Tama ba? Meron? Sa kababayan na store, baka next week na po. Dahil wala magluluto eh. Okay. So paalala lang po, Madam Chair, meron tayong meeting, special meeting sa Sunday after service. Then, special council meeting para dun sa concert. Yun ang ating agenda. This coming Sunday na yun ang ating agreement. Last council meeting. Okay po? Special council meeting. Ang agenda lang po yung proposal ni kapatid ni Isa at yung mga mungkahi ng kapatid ni Esther. Sa concert. Hindi para sa concert. Tapos may meeting din na kababayan. Yes. Oo. Very short short meeting. So, review lang po natin yung ating mga calendar for this month sa local, Kasi UCM, may calendar na yan. CWA, CYF natin, CF. So, review lang po natin kasi nakapag-isa tayo ng schedule Okay po? Sige, tayo po lahat ay dumulog sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. O aming Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa gabi dito na kami yung pinagtipon at pinagsama upang magnilay, magsalo at magpahagi ng inyong banal at buhay na salita. Salamat po sa pagpapaalala sa mga talata mula sa Santiago na dapat kami maging maingat sa aming pananalita, maging daluyan ng pagmamahal patungo sa aming kapwa. Patawarin po kami, Panginoon, kung madalas kami ay nagiging dahilan ng pagkakasakit ng damdamin ng aming kapwa. Maaaring kami nakapagsalita ng hindi maayos at hindi mabuti patungo sa aming kapwa. O kaya, Panginoon,
Turuan niyo po kami sa pamamagitan ng inyong buhay at pananasalita ng mabuhay na ngayon sa inyong kalooban. At pamunahan ng inyong banal na Espiritu upang sa mga gagawin namin pagpapasya ang inyong pananaliwa ang siyang nangunguna. Panginoon, turuan niyo rin po kami magpakubaba sa tuwina, magmilay at suriin ang aming mga sarili sa inyong harapan at sa aming kapwa. Turuan na makinig sa tuwina at higit sa lahat matuto at magpatuloy sa pag-aaral at pagsasabuhay ng inyong mabuting balita, ng inyong salita o aming Panginoon. Ganun din kung paano dapat namin tulungan ang aming kapwa, lalo higit ang mga ulila at mga balo. Ang pagiging isang katiwala o Diyos ng ugnay at relasyon patungo sa aming kapwa. Kung paano namin pananatilihin ang aming pagkakapatiran. Ang pag-uunawaan namin ng pagtanggap sa isa't isa o aming Panginoon. At ang pagpapatawad sa mga nagkasala sa amin. Alisin niyo rin, Panginoon, ng anumang mga galit na namumuo sa aming mga damdamin. Kung meron man, ito'y huwag ninyong panatilihin sa aming mga buhay, Panginoon. At bagkus ay amin itong alisin sa lalong madaling panahon. Sapagkat ito ay hindi nakakatulong sa aming ugnayan bilang makakapalit sa inyong pangalan. Kung kaya sa gabing ito, Panginoon, samahan niyo po kami sa aming masamantalang pag-iwalay. At inaalala namin ang aming mga kapatid na nakaranas ng iba't ibang mga hamong pangkalusugan sa nakalipas na panahon. Sa aming kapatid na Albert at Isa de Sacola. Panginoon, lalo tingin sa aming kapatid na Albert, na kamakailan po ay na-confine doon po sa St. Luke's Hospital. Amin po siyang tinataas sa inyong pangalan ng Diyos sa mga oras na ito. Hipuin niyo po siya ng inyong mapagpalang kamay at tanggapin ang kalakasan na bumula sa inyo. Dalangin pa rin namin ng aming Pastor Joshua Marcos sa kanyang tuloy-tuloy na panglakas at paggaling sa mga procedures sa kanya pong kakaharapin, Panginoon. Patuloy niyo siyang kalinain, patuloy niyo siyang ingatan o aming Panginoon. Ganun din sa iba pa namin mga kapatid na patuloy na nakakaranas ng karamdamang pisikal. Aming tinataas yung pangalan ng Diyos. Ang aming mga kasamang narito na kamakailan din po ay dumanas ng iba't ibang hamong pangkalusugan sa aming kapatid na Grace at kapatid na Joey. Ay aming din tinataas yung pangalan ng aming Panginoon. Ipuwi po sila ng inyong mapagpalang kamay at patuloy na tanggapin at damhin ang kalakasan na namumula sa inyo. Sa iba pa namin mga kapatiran, Panginoon, na inyong pinalakas at pinagaling, maraming salamat. Sabagat napakabuti ninyo, kanilang tinanggap ang kagalingan na namumula lang sa inyo. Amin din, tiyataas sa inyong pangalan, Panginoon, ang gawain sa araw ng bukas, ang Cavite Environmental Summit. Nawa po ay ipaalala niyo sa amin ang kahalagahan ng aming pagiging katiwala sa kalikasan. Panginoon, dalayan ko rin po ang buong buwan ng Setyembre, lalo tigit sa darating na linggo, ang mga kaukulang paghahanda ng aming choir. Sa aming kapatid na Esther, Panginoon, pangunahan niyo rin po siya at patuloy na pakaingatan, bigyan ng lakas at inspirasyon upang pangunahan ang aming choir members. Ganun din po ang aming coro, Panginoon. At iba pa ang may bahagi sa gawain ng pananambahan sa darating na linggo. Ang aming patnugot, ang inyong tagapagsalita, Panginoon, ang dahaloy ng liturhiya ng pagsamba, ang CEN Committee, at iba pa ang aming Panginoon ay patuloy namin tinataas sa inyong pangalan. Ganun din, aming dalangin ang patuloy ninyong pag-agapay at pagkasi sa iglesia nito, Panginoon, sa UCCB Pasay. Sa bawat kapatiran na bumubuo sa iglesia nito, magmula po sa iba't ibang mga pamilya na bumubuo sa iglesia nito, ay patuloy din namin tinataas sa inyong pangalan ng aming Diyos. At batid namin na kailanman na hindi niyo kami pababayaan at iiwanan. Kung kayo ito yung aming pinangahawakan, Panginoon, na kung kami man ay nag-aagam-agam at nagdududa sa kung ano ang mangyayari sa aming buhay at sa aming kinabukasan, ipanatag ninyo ang aming mga damdamin at mga isipan, Panginoon, at sa halip ay pagkatiwala namin sa inyong lahat sapagkat kayo ang Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat at kailanman ay hindi magkukulang sa aming mga pangangailangan. Panginoon, buong puso namin pinagkakatiwala sa inyong lahat
Kung kaya sa gabi nito, ingatan niyo po kami sa aming pansamantalang paghihiwalay at sa aming pansamantalang pamamahinga. At sa araw ng bukas, Panginoon, ang panibagong lakas at pagkakataon na makapaglingkod sa inyo sa aming kapwa ay aming ipagpatuloy. Ito po ang aming pagsama panalangin ng may pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus, naming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Ating pumawitin ang tanging alay habang nagkakaloob sa ating mga handog. Ang tanging alay ko sa iyo aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa, hindi makaya na magipagkaloob. Mahahaling hiyas, ni gintong iluko, ang tanging dalangin, O Diyos ay tanggapin, ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang Ama, wala nang iba pa, ako hinihiling. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Parang ano, sa TV lang. Parang ano siya. Drama lang. Bibili sana ako ano. Kaya kayo yung sa ano, static.